Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw ba ay isang ina? Noong nasa Earth siya, alam na alam ni Han Sanchen ang lahat ng iba't ibang aspeto ng proyekto ng TOEFL, at kinasusuklaman din niya ang ganitong uri ng pag-uugali. Ngunit, minsan, maaaring mabuhay ang mga tao sa hitsura na pinakaayaw nila kung hindi sila mag-iingat. Hindi bababasa, si Han Sanchen ay naging pangunahing taong namamahala sa proyekto ng TOEFL, latak na hindi maipaliwanag ngayon. Fucking outrageous lang. Ang isang dekalidad na espada ay nagpuputol pa rin ng bakal na parang putik, ngunit sa sumunod na segundo, wala itong nagawa, at naging TOEFL. Naputol ito at naputol sa 2 piraso. Kawawang sulat ni Han Sanchen, nagsimula na siyang magsulat. Anong sitwasyon? Si Han Sanchen ay ganap na natulala. Maingat niyang inalala ang lahat ng mga naunang detalye at proseso sa kanyang isipan, ngunit matitiyak niya na sa buong proseso, hindi siya kailanman nagkamali tulad ng dati, at nakalimutan ang anumang hakbang. Kaya, ang bagay na ito ay nagsimulang maging mapangahas. May mali ba sa materyal? Ang ilang mga materyales ay sapat na matigas, ngunit napakatigas na sila ay nagiging lubhang malutong. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit unti-unting inalis ang ilang materyales. Ang mga sandata ay hindi lamang dapat sapat na matigas, ngunit higit sa lahat, hindi madaling masira. Kung hindi, kapag nangyari ito sa panahon ng proseso, ito ay magiging masyadong nakakahiya. Hindi kaya, may problema talaga sa materyal. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang posibilidad na ito ay ang pinakamalaking. Sa katunayan, ang pag-iisip tungkol dito ay totoo rin. Bagamat maraming magagandang bagay ang pinagsama-sama, pagkatapos ng lahat, ang pagsasama ay hindi isang problema sa matematika, pabayaan ang isang problema sa pagdaragdag at pagbabawas. Magkakaroon ng positibong reaksyon sa pagitan ng ilang mga materyales, at mas mahusay na mga materyales ang gagawin, ngunit ang ilang mga materyales ay likas na hindi magkatugma. Kapag pinaghalo, ito ay magbubunga ng mas masahol na resulta. Malamang, ipinakita ng materyal ni Han Sanchen ang huling sitwasyon. Nalulumbay, nabigo na naman. Sabik na sumulyap si Han Sanchen sa Sangyong Cauldron. Mayroon pa rin hindi bababa sa kalahati ng metal na tubig sa kaldero, ngunit wala na ang pasensya ni Han Sanchen noon. Kung may problema sa materyal, kung gayon ang natitirang materyal ay basura din. Ang lahat ay maaari lamang ibagsak at muling simulan. Bumantong hininga, naghukay si Han Sanchen ng isang butas sa open space, at ibinuhos ang lahat ng metal na tubig sa Double Dragon Cauldron dito. Hay! Napakaraming armas ang natanggal, at isang kalungkutan ang nalikha sa huli. Bagamat mayaman ang pamilya ni Han Sanchen, ngunit pagkatapos ng ganitong paghagis, masakit pa rin ang puso ni Han Sanchen. Alam mo, ang mga armas na ito ay pawang mga first class na armas, at ang mga ito ay natunaw ni Han Sanchen dahil lamang ang taong gustong ipamigay ni Han Sanchen ay si Ivory. Natural, ang inaasahan niya ay hindi na isang simpleng first class good weapon. Sa halip, kailangan nito ng mga super extraordinary na gadget. Sa kabutihang palad, si Han Sanchen ay nag-iisa, at ang lahat ng mga bagay ay sa kanya, kung hindi, siya ay sasali sa sining ng pagpino, at malamang na maaari niyang direktang asar ang kanyang Panginoon sa mismong lugar. Ito ay isang fucking basura. Bakit? Sa pagtingin sa metal na tubig sa hukay, nagpakawala ng mahaba at malungkot na buntong hininga si Han Sanchen. Sayang. Kapag ako ay tumalikod at natapos ang aking gawain, tiyak na ililibing kita ng aking sariling mga kamay. Hindi bababasa, ito ay hindi walang kabuluhan na ang mga taong ito ay kasama ko ng napakatagal sa ring ng kalawakan.
Sa susunod na segundo, si Han Sanchen ay sumaya, tumayo muli, at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya upang linisin ang lahat ng mga dumi sa Double Dragon Cauldron. Sa karanasan at mga aral na natutunan, si Han Sanchen ay hindi na nanggugulo, at hindi rin siya sabik para sa mabilis na tagumpay. Direkta niyang nakita ang isang batch ng mga armas na may mga katulad na materyales mula sa Space Ring. Dahil imposibleng pagsamahin ang napakaraming bagay, kung gayon hindi dapat maging isang malaking problema ang simpleng paggamit ng parehong material upang pandayin, tama ba? Siyempre, upang mapabuti ang kalidad, kailangan pa ring gawin ang pagsasanib, kung hindi, ang kalidad ay hindi mapapabuti sa pamamagitan lamang ng akumulasyon. Gayunpaman, alam na alam ni Han Sanchen na magtatagal ito ng mahabang panahon. Sa makatuwid, upang maiwasang maapektuhan ang pahinga ni na Su Yingxiao at Han Nayan sa gabi, at para sa kaligtasan ng buong bahay na kawayan, inayos ni Han Sanchen ang mga tao na magtayo ng pansamantalang lugar sa malayong lugar para sa pagdadalisay ng mga armas. Kasabay nito, sinimulan din ni Han Sanchen ang kanyang bagong paglalakbay sa pagdadalisay ng mga armas. Sa gabi, natapos ni Ivory at ng iba pang 5 tao ang kanilang pagsasanay sa araw. Sa katunayan, wala sa kanila ang gustong wakasan ito. Kung tutuusin, napakasarap lumangoy sa karagatan ng kaalaman. Ngunit para sa kapakanan ng kalusugan at kaligtasan ng lahat, sapilitang tumigil si Ivory. Pagbalik nila, nakakita silang 5 ng kakaibang cabin sa di kalayuan. Ano yon? Bakit ang layo nito sa atin? Tsaka maliit lang yung kwarto parang kubo. Pero bakit napakalayo ng ginawa ng kubo? Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay mas lalong gumugulo ang mga tao? Oo nga, sinong nagtayo nito, dapat bugbugin ang ganitong klaseng tao kapag nabunot, sinong tatakbo ng daan-daang metro para makarating sa kubo? Si Scar at ang iba pa, sinasabi mo kung ano ang iyong sinasabi, at naglalabas sila ng isang pagsabog ng output sa kahoy na bahay sa di kalayuan. Hoy, don't tell me, may mga tanga talaga sa kubo dyan. May nakita akong gumagalaw sa kwarto. Damn, I'm really stupid. I have a fool's cover, and I really have a fool. No, I have to go and criticize the polar bear brother. IQ must be there. Pagkatapos magsalita ni Scar, lumingon si Zin, nagmamadaling tinungo ang bagong itinayong malaking dormitoryo. Bahagyang sumimangot si Ivory, at pagkatapos ay tumingin sa kapayapaan ng kanyang maliit na bahay na kawayan, pakiramdam na may mali. Pinaalis niya ang natitirang 3 tao, at pagkatapos ay nagmadaling mag-isa patungo sa bagong gawang cabin. Nang dumating si Ivory sa pinto, sigurado, nakita niya si Han Sanchen na abala sa loob. Sa karanasan at mga aral na natutunan noong nakaraan, hindi nagmamadali si Han Sanchen na pinuhin ang sandata sa pagkakataong ito. Sa kabaligtaran, naglabas siya ng maraming armas, at pagkatapos ay nag-summarize ng ilang ganap na magkakaibang mga posisyon at inuri ang mga ito ayon sa iba't ibang mga materyales. Kadalasan mayroong ilang malalaking tambak, at hindi bababa sa 30 tambak sa kabuuan. Kabilang sa mga ito, ang ilang mga tambak ay medyo malaki at katulad, at inilagay ito ni Han Sanchen ng medyo malapit. Ito ang mga pangunahing materyales, at gagamitin sila ni Han Sanchen bilang pangunahing forging body. Pagkatapos nito, medyo kakaunti ang iba pang mga armas. Karamihan sa kanila ay may sobrang espesyal na mga materyales, at ang kanilang layunin ay pangunahin para sa pantulong na paggamit. Kinuha ni Han Sanchen ang isang maliit na notebook at sinimulan ang kanyang paunang plano. Una niyang natunaw ang lahat ng metal na tubig ng pangunahing materyal sa maraming dami, at pagkatapos ay natunaw ang bawat pantulong na material. Matapos ma-assemble ang lahat ng mga bahaging ito, ang susunod na dapat gawin ni Han Sanchen ay gumamit ng apoy upang mapanatili silang lahat sa isang natunaw na estado. Pagkatapos nito, subukan ang hindi mabilang na maliliit na hukay at gumawa ng isang talaan. Hindi nagtagal, ang 12 ng mga butas na hinukay ni Han Sanchen ng maaga sa silid ay ganap na napuno ni Han Sanchen. Para sa bawat hukay, gumamit din si Han Sanchen ng marka, na nagtala kung anong mga materyales ang ginamit sa bawat hukay. Pagkatapos nito, ito rin ang pinakamasalimuot at komplikadong pamamaraan. Hampasin mo ang bakal. Karaniwang kailangang ilabas ni Han Sanchen ang lahat ng mga materyales sa bawat hukay, at pagkatapos ay isa-isang martilyo ang mga ito.
Sa wakas, subukan natin isa-isa. Bagamat medyo magulo ang gulo, walang paraan, ito lang ang paraan. Nang makitang paspusang ginagawa ito ni Han Sanchen, bahagyang ngumiti si Ivory. Noong una ay gustong pumasok, ngunit pagkatapos ng 2 hakbang, huminto muli si Ivory. Nang makitang abala si Han Sanchen, naramdaman niyang hindi na siya kailangang abalahin. Ang pagluluto sa kanya ng masarap na pagkain ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Sa pag-iisip nito, umalis si Ivory. Hindi nagtagal, tumaas ang usok mula sa bahay na kawayan, at ang tunog ng paghahampas ng bakal ay nagpatuloy mula sa kahoy na bahay. Sa gabi, nang makitang hindi pa rin bumabalik si Han Sanchen, inimpake ni Ivory ang pagkain at ipinadala ito. Busy pa rin. Pumasok si Ivory na may bahagyang ngiti. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tumigil sa kanyang ginagawa. Halos mapuno ng pawis ang itaas na katawan ni Chigoo. Habang inilapag ni Ivory ang pagkain, kumuha siya ng tuwalya at pinunasan ang pawis sa noo ni Han Sanchen. Sa sobrang dami ng bakal, tatapusin mo ba itong mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Ivory. Natural, sinadya niyang maghanap ng matutulungan. Kung tutusin, limitado ang enerhiya ng isang tao. Kinailangan ni Han Sanchen na gabayan si Scar at silang 4 na magsagawa ng espesyal na pagsasanay sa araw, at kung kailangan niyang tamaan ng napakaraming bakal sa gabi, kahit na siya ay isang taong bakal, siya ay mapapagod sa madaling panahon. Ang panday at mga katulad nito ay hindi naman masyadong teknikal na gawain, at hindi naman masyadong hinihiling na ipamahagi ang mga bagay na ito sa mga nasasakupan upang gawin ng sama-sama. Pagkatapos ng lahat, ang pagpino ng mga kagamitan ay hindi tulad ng pagpino ng gamot, at hindi nangangailangan ng gayong mahigpit na mga kinakailangan at pagsusuri. Siyempre, naunawaan din ni Han Sanchen ang kahulugan ng mga salita ni Ivory, at bahagyang ngumiti, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring ipagkatiwala sa sino man maliban sa akin. Bakit? Tumingin si Ivory kay Han Sanchen na puno ng pagkalito. Hindi niya naiintindihan na may magagawa lang si Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Ivory. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinuka niya ang kanyang bibig. Ngayon, sikreto na. Ang tanging bagay na masasabi ko sa iyo ay ang bagay na ito ay napakahalaga sa akin. Nakatingin sa sobrang tapat na mga mata ni Han Sanchen, nag-isip sandali si Ivory at tumango. Kung gayon, dapat mo ring bigyang pansin ang pagpapahinga, alam mo ba? Tumango si Han Sanchen, huwag kang mag-alala. Kailangan mo ba akong tulungan sa kahit ano? Umiling si Han Sanchen. Ngumiti si Ivory. Okay, pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo ang tungkol sa ibang tao, para hindi sila pumunta para istorbohin ka. Tumango si Han Sanchen. Matapos paalisin si Ivory, nagpatuloy si Han Sanchen sa paghampas habang mainit ang plancha. Sa katunayan, pagkatapos ng maingat na pag-uuri sa oras na ito, karaniwang may maraming kilay si Han Sanchen. Hindi bababasa, sa ilalim ng maayos na kaayusan, maraming bagay ang may iba't ibang kaayusan. Lumipas ang gabi, at nagpatuloy ang tunog ng bakal. Kinaumagahan, nang muling magsama-sama ang 4 sa gubat sa napagkasunduang oras, hindi nila nakitang sumulpot si Han Sanchen. Ngunit ng ilang mga tao ay nagtataka, ang impyerno ay tahimik na dumating. Libu-libong kakaibang hayop ang biglang pinalibutan ito mula sa lahat ng direksyon. Maging sina Scar at Hygiene ay natakot na umihi saglit, pati na ang 2 hindi makamundong bata. Ano ang ginagawa ng pinuno? Ito, may libo-libong ulo. Bagaman ang mga item sa pagsasanay ay karaniwang katulad ng sa unang araw, ang sobrang dobleng bilang ay hindi naglakas loob na balewalain ito. Kahit na, sa ilang mga lawak, ito ay sapat na upang madama ang mga tao na inis. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Tumakas ka. Sigaw ni Scar. Tumalikod silang 4 at agad na tumakbo. Ngunit halatang inaasahan ito ng kakaibang hukbo ng hayop. Sa ilalim ng pagkubkob sa lahat ng panig, walang paraan para makatakas sila. Isang tao, isang tabi, paano naman? Nag-aalalang tanong ni Hygiene. Nagkatinginan silang 4, ito lang ang mapagkakatiwalaang paraan. Ngayong nakaisip na si Han Sanchen ng ganitong klase ng pagsasanay, talagang imposible para sa kanila na magtago. Harapin lang nila. Mabuti. Lahat ng panig, sana lahat ay makapitin, dahil tayong 4 ay isang balde, kapag ang alinmang panig ay nawalan ng posisyon,
hindi maiiwasang matapos ang lahat, naiintindihan mo ba? Malinaw. Sa susunod na segundo, ang 4 na tao ay direktang nagharap sa 4 na sulok, nakikipaglaban sa kanilang mga likod. Umuungol. Ang hukbo ng mga kakaibang hayop ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha, at biglang tinubkob at umakyat. Biglang nagkagulo ang buong gubat. Maagang nagising din si Ivory, at pagkatapos maghatid ng almusal kay Han Sanchen, nakahanap siya ng lugar para magsanay ng tahimik mag-isa. Ang tanging maingay ay si Han Sanchen na nasa kahoy na bahay sa mga oras na ito. Ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagganap sa panday. Mga araw, tulad nito, isang araw na naman ang lumipas sa isang kisap mata. Sa ika-4 na araw, si Han Sanchen ay nasa kahoy na bahay pa rin at hindi lumabas. Gayunpaman, hindi doon natapos ang pagsasanay ng Scar 4, at lumuwag pa. Sa ika-4 na araw, brutal pa rin silang sinasanay ng kakaibang hukbo ng hayop. Gayunpaman, nadobol muli ang bilang, at isang hukbo ng 10,000 kakaibang hayop ang sumugod. Kahit kahapon, ang 4 sa kanila ay desperadong lumaban at halos hindi na nakaligtas matapos magdusa ng malubhang pinsala, ngunit ang 4 sa kanila ay karaniwang nawalan ng maraming epektibong labanan. Sa pagharap sa hukbo ng mga kakaibang hayop na dumami ng maraming beses, silang 4 ay karaniwang naniniwala na hindi sila makakaligtas sa paglubog ng araw. Ngunit dahil ito ay dumating, dapat itong ayusin. Nakanganga na lang silang 4 at pilit na nagpupumilit. Para naman kay Han Sanchen, pagkatapos ng 2 araw na panday, isa-isa niyang sinubukan ang lahat ng kombinasyon ng mga materyales. Sa pagtingin sa isang tumpok ng mga semi-finished na produkto, ang dapat gawin ngayon ni Han Sanchen ay ihambing ang mga nasubok na bagay sa mga naitalang bagay. Isang magandang balita, isang masamang balita. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng pamamaraang ito, naitala ni Han Sanchen ang ilang kombinasyon ng mga materyales, at nagpeke ng mas matibay na materyales. Ang mga bagong metal na materyales na ito ay hindi bababa sa kalahating beses na mas malakas kaysa sa nakaraang katawan. Ngunit ang masamang balita ay ang pinakamataas ay halos kalahati ng oras, at mahirap magkaroon ng anumang bagay na maaaring bumuo ng ganoong uri ng husay na tagumpay. Para kay Han Sanchen, ito na talaga ang huling sitwasyon na gusto niyang makita, dahil walang masyadong mataas na antas na mga bagay. Kaya ang ideya ni Han Sanchen na magpanday ng mga armas para kay Ivory ay hindi maisakatuparan. Pagkatapos ng lahat, sa halip na gumamit ng isang bagay na bahagyang mas mataas kaysa sa orihinal na kakanyahan bilang isang sandata, mas mahusay na gamitin ang orihinal na sandata bilang isang sandata ng direkta, hindi malaki ang improvement. Ngunit hindi ito kasing husay ng mga master swordsmith na iyon, si Han Sanchen ay medyo tanga, at itinoon ang kanyang paningin sa mga semi-finished na produkto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!